Okay, so good morning again. So good morning everyone. So we are now on the last part and part 4 of our video lesson about plumbing. So in this video, ang focus na natin ay drainage waste vent system. Paano na ngayon lumalabas yung mga maruruming tubig sa ating mga galing sa ating mga bahay? So first, we're going to discuss the drainage water system. Pag sinabi nating drain waste system, so the water system concludes at fixtures like toilets and sinks. As drained water is not pressurized, it flows through the pipes and exits into either the city sewer or a private disposal system due to the force of gravity. So yung water system daw natin, yung cold and hot water system na malinis ay pressurized. So kahit may mataas ka pa dyan or yung medyo may slope, ay kaya niyang mag-deliver ng water. As opposed to the drain water system, hindi siya pressurized. Imagine nyo, maruming tubig, may pressure, di ba? So paano siya nag-exit daw? It exit through through the use of gravity. Siyempre, kailangan may slope. Pababa lang siya para kung saan man siya pupunta, kung papunta man siya ng city sewer or pag sinabi natin city sewer, yung daanan ng maruruming tubig ng ating municipality dito sa Angono or a private disposal system katulad na lamang ng ating mga septic tank. Okay? Now, the second one is vent system. It allows sewer gas to exit while ensuring that atmospheric pressure remains stable inside drain pipes, thus preventing the traps from being emptied. Na bakit daw kailangan ng vent system sa ating mga drainage system? Ang drainage, ang waste natin ay nag-release ng mga gas. So pag yung gas ay nabuo, napuno, nagkakaroon ng mataas na pressure dun sa lugar. At pag walang vent system, ibig sabihin hindi nakakalabas yung, not mean nakakalabas yung gas. Hindi proper yung ventilation, yung flow of air dun sa loob. Ibig sabihin, possible sumabog yung ating possible septic tank or yung sewer system natin. Kaya dapat properly ventilated. May proper air ventilation dun sa ating mga septic tank. Now, we have to make sure two things. Kapag tayo ay gumagawa ng drainage system. Number one is that fast waste removal with a minimum probability of leakage and stoppage of the drain. Kailangan daw mabilis ang pag-andar ng maruming tubig. At dapat din daw maliit yung tsansa or at least walang tsansa na mag-leak yung drain at walang tsansa na magkaroon ng block or stoppage, magkaroon ng baray dun sa ating sewage system. Kasi ayaw natin na laging ayaw natin lagi na minemaintain. Kasi nga, syempre, that's a dirty water. Pero ibang reason na rin, dapat i-maintain kapag meron ng leakage at dapat gawin kung may bara yung ating drainage system. But as much as possible, kailangan yung leakage, walang leakage, possibility ng leakage or walang possibility ng bara sa ating mga drainage system. And the second one is to prevent the entry of vermin and obnoxious gases into the house from the piping system. Now, ano yung vermin? Vermin are peste. Ayaw nating pumasok yung mga daga papasok ng ating bahay galing sa ating drainage system. At ayaw nating pumapasok yung mga gas. Siyempre, di ba, pag nag-flush tayo ng toilet, may amoy. Kasi nga galing sa septic, yun yung amoy ng nabubuo galing sa septic tank. Pag pinagsama-samang mga solid waste. So yun yung mga obnoxious, unpleasant gas na ayaw natin pumapasok din sa ating bahay. Pag nakakaamoy tayo ng ganon sa ating mga bahay, ibig sabihin, hindi proper yung paggawa natin sa ating drainage waste system. Okay, so those are two things na dapat nating tandaan. Now, meron tayong dalawang types ng waste.
The first one is solid waste and the second one is the liquid waste. Siyempre, wala nang picture yun. Ayun natin magkaroon ng picture na ganyan. The first one is solid waste. Galing daw ito sa water closet. Pag sinabing water closet, it's a fancy term for toilet. Yung toilet bowl. Okay? So, syempre, may solid yon. Kasi nga, doon tayo nagpupo. And the second type is the liquid waste. So, it comes from various fixtures, katulad na lamang ng lababo sa kusina, lababo sa ating mga banyo, sa bathtub, doon din pumapasok, doon din nag-exit ang liquid waste. And floor sink. Sabihin, yung labasan ng tubig sa ating mga sahig sa banyo. So those are two types. Solid, pag galing sa toilet or sa water closet, and the rest of the fixtures like lababo, bathtub, at floor sink ay liquid waste. Siyempre, wala namang solid doon. Wag tayo mag-release ng solid waste sa ating mga sink at sa mga floor. Now, dahil nga meron tayong dalawang types ng solid ng waste, isang solid tsaka isang liquid waste, meron din tayong dalawang types ng drainage piping or drainage pipes. Yung isa for the solid waste and the other one is for the liquid waste. Now, yung nanggagaling sa water closet or dun sa toilet, ang tawag natin doon ay soil pipe. These are pipes that convey waste coming from the water closet. The picture on the left is a toilet, then therefore, yun yung pipe na, ang tawag sa pipe na yun ay soil pipe. Okay? And dahil nga may mga solid waste doon, kailangan ng mga medyo malalaking circumference na drainage pipe. Ayaw naman natin nang nagbabara yun, kaya kailangan ng malalaking circumference na pipes. Now, yung liquid waste ay ang tawag naman natin sa pipe nila ay waste pipe. So any pipe that conveys waste from various fixtures other than the water closet or other than the toilet. So the picture on the left, the picture on the right is a sink, a bathroom sink or lababo sa ating mga CR. Ito ngayon yung tinatawag natin na waste pipe. Kasi nga liquid lang yung dumadaan dito. Kaya kailangan na medyo maninipis lang din na tubig. Enough to consume or to let the liquid waste flow. Siyempre, pag sobrang liit, magbabara din yon. Okay? So, soil pipe kapag solid, galing sa toilet. Waste pipe kapag galing sa ibang fixtures at liquid waste ang dumadaan. Okay, balik tayo ha. So pag sinabing solid, that is soil. Pag liquid, that is waste pipe. Soil pipe kapag galing sa toilet. Waste pipe kapag galing sa lababo. Soil pipe kapag solid waste. Waste pipe kapag liquid waste. Okay, huwag kakalimutan. Kasi doon papasok. Doon magpo-focus yung activity natin later. Okay? Now, sometimes ang tawag natin sa drainage installation ay DWV, Drainage Waste Vent System. Kasi kumpleto yon. Dapat may drainage, dapat may waste kasi doon ang dumadaan, at dapat ay properly ventilated. Ano na ibig sabihin ng DWV? D for drainage of solid waste. W is waste coming from various fixtures other than the water closet. And V refers to ventilation of the piping system. Solid waste, drainage of solid waste, waste coming from other fixtures, and V is the ventilation. Now, meron tayong proper way on how to install drainage pipes. Dahil nga siya ay hindi pressurized at nagwo-work lang according to the gravity, syempre tubig yan kung saan may pinakamababang pwesto o may pinakamababang lugar, doon siya mapupunta dahil sa gravity. Now, anong ibig sabihin nun? Paano natin gagawin? Ang slope, pag sinabing slope, ayan, para math tayo, ay yung
gaano siya slanted, gaano siya ka-diagonal. Siyempre, hindi pwedeng horizontal ang ating drainage pipe kasi possible hindi magfo-flow freely ang water doon or mag-i-stuck sa isang lugar yung mga solid waste. Now, 2% daw, 2% slope ang kailangan or 2% slope dapat ang ating mga water drainage. So in this case, 2 cm. This means the pipe is inclined at a rate of 2 centimeters per meter of its length. Sabihin, nakatagilid siya ng 2 sentimetro. For example, a 3-meter waistline would incline 6 centimeters. Ibig sabihin, 3 meters ng tubo, dahil ang computation natin 2 centimeters sa kada isang metro, so tinimes natin yung 3 meters, we multiply 3 meters to 2 meters, 2 centimeters per meter is equal to 6 centimeter. Ibig sabihin, kung meron ka daw tubo, kung meron kang tubo na ang haba ay 6 meters, kailangan daw yung kabilang dulo ay nakaangat siya ng ganong kataas, 6 centimeters. So 6 centimeters yung taas, tas ito ay ground level. Para daw makompute natin yung proper slope ng ating tubo. Hindi pwedeng 3 meters to tapos mas mababa sa 6 centimeters. Hindi rin daw pwede na mas mataas sa 6 centimeters. Bakit? Kasi masyadong mabilis yung slope nun. Katulad na lang ng nasa picture. Ano nakalagay dito sa picture? Wait lang po. Ayan, katulad ng nasa picture. Ayan. Ayaw. Ba't ganun? Yung nakalagay sa picture, proper slope, ibig sabihin, ito daw ay, ayan. Proper slope, ibig sabihin, yan yung naka 2 cm per meter or 2%. Ito ay medyo horizontal, 2 slope. Actually, 2 little slope. Pabaliktad pa nga siya. Tignan nyo yung water bumabalik dito sa kaliwa. And the last one is too much slope. Mas mataas pa sa 6 cm or sa 2 cm per meter. Kaya yung tubig mabilis na umaagos. Ayaw natin nun. Kasi pagdating naman dito sa kabilang dulo, tsaka siya bibilis ng flow ng tubig. Possible doon pa yun magbara. Okay, so kailangan tandaan natin daw 2% lagi. So, 2 cm per meter ng tubo. Now, additional components. So, meron na tayong tinatawag na stack. Pag sinabi nating stack, these are vertical main of a system of soil, waste, or vent pipe. Patayo. Kasi di ba, halimbawa, 3 palapag yung bahay nyo. Siyempre, sa kada bahay, sa kada palapag, may kanya-kanyang CR. So, kailangan natin ng main pipe na vertical. Hindi pwedeng lalabas lang dun sa gilid ng inyong mga pader yung waste. Kailangan siya manggagaling may proper exit din siya. Marireklamo kayo sa barangay pag gano'n. So, kailangan natin ng stack. Ang tawag natin doon ay stack, doon sa vertical. Yung pahigang part, ang tawag naman natin doon ay soil branch. Okay? So, soil branch ang tawag natin. Vertical ang tawag natin vertical kapag stack. Soil branch kapag horizontal. So, dun sa cold water system, ang tawag natin sa pahiga ay branch, patayo naman ay riser. Dahil yun ay malinis or potable na water. Dito naman sa drainage, ang tawag naman natin doon ay stack sa vertical, soil branch kapag horizontal. Okay? Yung cold water kasi na branch and riser, pataas ang tubig. Dito naman sa stack, pababa naman ngayon ang tubig. Maruming tubig na yung kinukuha natin galing sa ating mga lababo, sa ating mga floor sink. So stack ang tawag dun sa horizontal, which is the main vertical pipe. Katulad dito nasa picture, etong main vertical pipe, tsaka ito,
Yung pahiga, which is yung mga kumokolekta sa ating mga CR, sa mga floor sink, sa ating mga lababo, ang tawag naman natin doon ay soil branch. Okay? So next, dito naman tayo ngayon sa septic tank. Pag sinabi nating septic tank in Tagalog ay Poso Negro. Dito naiipon yung ating mga solid waste. Siyempre wala ulit yung picture kasi nga mabaho. Mabaho tignan. Kaya hindi proper na tinitignan natin yung ganon. Now, septic tank, it's a receptacle or vault collects organic waste discharge from the house sewer. The primary function of a house sewer is to liquefy and precipitate solid waste, purifying odorous materials. Dito daw kinokolekta yung mga dito napupunta yung mga pop natin, yung mga solid waste. At kailangan enough din yung space para hindi siya napupuno. Kasi nga pag napuno, syempre aagos, may amoy. Kaya minsan yung pinapasipsip sa malabanan na malabanan, if I'm mistaken, malabanan yung pangalan nung nagsisipsip ng Poso Negro. Ang nagsisipsip doon na hindi pa straw, kadiri masyado yun. Now, meron daw tayong dalawang words na kailangang maalam. Ang sludge is a semi-liquid substance accumulated at the bottom of the septic tank. Parang slime na bubuo dun sa ilalim ng sa baba ng septic tank. Yun naman daw lumulutang, a floating substance in the septic tank. It is a lighter material that rises to water surface in the septic tank. Ang tawag naman natin doon ay scum. Okay? Sludge sa baba ng septic tank, scum sa taas ng septic tank. Sa ibabaw, technically sa taas. Sa ibabaw ng tubig na nasa septic tank. Okay? So ito yung septic tank. Again, ang napupunta dito ay solid waste. Siyempre may liquid ito yung galing sa na-flush sa ating mga toilet or sa ating mga water closet. And the last two concept na dapat nating malaman is yung trap and yung clean out. Now, ano naman daw yung trap? Pag sinabi nating trap, it's a fitting, sabihin, dugtungan, used to stop sewer gas and odor from entering your home, such as iba't ibang type ng trap, which are the P-trap, bottle trap, floor trap, or the nanny trap, or the Q-trap. The most common one is the P-trap. Bakit siya tawag na P-trap? Kasi letter siyang P. Ayan. So, ito yung nakikita natin sa ating mga ito yung nakikita natin, where's my end? Ito yung mga nakikita natin sa ilalim ng ating mga lababo. Ayan o. Bakit tinawag siyang trap? Tinatrap niya kasi yung water. Sir, bakit tinatrap yung water? Kasi kung yan ay walang tubig, diretso lang na pagganon, aamoy, lalabas yung odor, yung mabahong odor galing sa mga drainage pipe. Sabi na natin, maruming tubig na yung lumalabas, dumadaan sa drainage pipe. So nag-accumulate yun ng dumi, nag-accumulate yun ng amoy. So ang ginagawa ng P-trap or trap is tinatrap niya yung water para hindi lumabas yung odor. Hindi lumabas yung gas papunta dun sa ating mga sink. Ang baho niyan, promise. Okay? Ganito rin yung itsura ng inidoro ng toilet. Diba? Sir, bakit may tubig yung inidoro? Siyempre, aside from para hindi laging linis ng linis, hindi dikit ng dikit doon yung mga poop, para din hindi lumabas yung gas na galing or yung odor na ano tuloy ako. Para hindi lumabas yung odor na nanggagaling sa ating mga septic tank. Okay? Kaya yan, kada buhos ng tubig sa toilet, kada buhos ng tubig sa sink, sa mga lababo, napapalitan naman yan. Pagpasok dito ng tubig, yung mga lumang tubig ay mag-e-exit na dun sa ating mga drainage pipes. Okay? So, tinatrap ang water para hindi makapasok ang unpleasant odor or gas papasok sa ating mga bahay. Okay? And the last concept is what we call the clean out. A sewer clean out is a pipe or pipes equipped with a cap that allows access to the sewer line and facilitates the removal of blockage. Ito yung mga pipes na nakalitaw sa ilalim, nakalitaw sa lupa. So naka-close yan, syempre hindi siya pwede nakabukas kasi nga lalabas din yung amoy.
Now, kailan daw natin to binubuksan? Kapag maglilinis tayo, may bara or may kailangan tayong gawin, silipin doon sa drainage pipes. Kailangan natin i-clean, i-maintain yung ating mga drainage pipes. Siyempre, di na natin nang babaklasin yun. So, ang gagawin na lang natin doon is tatanggalin yung cap, yung takip, tapos hahanapin natin kung nasan yung bara. Okay? So, ang tawag natin doon ay clean out pipes. Okay? So, I hope those components are clear. Medyo mahaba yung drainage system kasi marami tayong concept. Now, for our activity number 4, of course, this will also be drawn in your notebook, or kapag wala yung notebook, nasa akin na ipasa nyo, hindi ko pa na ibabalik. One whole sheet of paper, karugtong ulit noong activity 1, activity 2, at activity 3. So what we're going to do is, mag-drawing daw tayo ng dalawang pipes. Soil pipe, which is color red, and waste pipe, which is color blue. Now, balikan ulit natin. Pag sinabing soil pipe, galing sa toilet. Kasi nga may solid waste. Pag waste pipe naman ay liquid waste. Galing sa lababo, galing sa bathtub, galing sa floor drainage or sa floor sink. Tubig lang mostly ang lumalabas doon. Okay? So ngayon, ito ang example natin. Dapat meron daw tayong drawing ng toilet, meron tayong drawing ng lababo, at drawing ng, what do you call this? Bathtub. So ang gagawin natin, we draw red line for the solid pipe. We draw blue line for the liquid pipe. Now, ang next problem natin, alin sa mga fixture na to ang papuntang septic tank at alin sa mga fixture na to ang papuntang drainage out or papunta sa mga city sewer or sa mga malalaking sewer line ng ating mga syudad or sa ating mga municipality. Ngayon, ito-drawing natin yung color blue sa soil pipe. So among these three, ang ginagamitan lang ng soil pipe, color red. Ang ginagamitan lang ng soil pipe ay yung galing sa what do you call this? Galing sa ating mga toilet. So magdo-drawing tayo. Wait lang. Color red. So soil pipe papunta sa septic tank. Okay, lagi siyang papunta sa septic tank. Ayan. Meron pa ba? So I think wala na. Yun lang ang soil pipe na kailangan. Dahil puro water, water na yung lalabas sa lababo at sa bathtub, dito na ngayon tayo sa drainage out. Okay? Papunta sa labas. Ayan. So, ganyan yung magiging activity. So, draw a toilet, a bathtub, and a sink. Tapos sa baba, drawing kayo ng kahit box lang, papuntang septic tank, at drainage out, papuntang city sewer. Okay? So, as usual, if you have question, you may type it sa ating group chat. Tapos itong mga PowerPoint ang isa-send ko rin sa ating mga group chat. So please make sure that by Monday, isasubmit ang activities 1, 2, 3, and 4. You're allowed to watch again these videos, tong 4 na video. Tapos we will go to our next lesson, which is mostly about automotive, if I'm not mistaken. Okay? So please make sure na magawa natin. These are very minimal versions of activity para hindi na mag-pile up ang inyong activity. Okay? So, ingat tayo. Happy weekend and see you on Monday.